ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mas masarap daw ang burger kung may palaman na keso. Senyales din daw yon na mas nakakaangat ka na sa buhay mo kumpara noon. Ikaw kabarangay, anong paborito mong pagkain na hindi mo nagagawang bilhin noon? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan habang binabasa ninyo ang sulat ko na ito. Art na lamang po pala ang itawag ninyo sa akin. Hindi ko po tunay na pangalan dahil marami akong kaibigan at kakilala na nakikinig sa inyo sa araw-araw. At sigurado ako na makikilala nila ako sa oras na marinig nila itong kwento na ibabahagi ko ngayong tanghali. 39 years old na ako at nagtatrabaho sa isang financing company dito sa Makati. Ang sabi nila ay maswerte ka raw kapag nagkaroon ka ng isang tao sa buhay mo na hindi mo man kadugo pero parang parte na rin ng pamilya mo. Yung taong laging nandyan para sa'yo. Yung tao na hindi ka iiwanan, lalo na sa oras na nahihirapan ka sa lahat ng bagay. Lalo na sa sarili mo. Yung tao na masasabi mong nakatadhanang makilala mo at maging parte ng buhay mo. At masasabi ko na nakilala ko siya noon. Si Divine ang best friend o BFF ko, Papa Dudut. Ano BFF? Anong masasabi mo dyan sa binabasa mong love letter na ginawa ko para sa nililigawan mong si Mela? Ayos naman. Nakornihan ka ba? Masyado bang malalim yung mga salitang ginamit ko dyan sa sulat? O nakukulangan ka sa sweetness ng pagkakasulat ko dyan? Sa totoo lang, maganda naman yung pagkakagawa mo sa love letter na to. Talaga? Bakit parang iba yung reaksyon ng mukha mo sa sinasabi mo ngayon? Naisip ko lang kasi kung uso pa ba talaga yung mga love letter ngayon? Uy, oo naman. Huwag mong minamaliit mga love letter na ganyan. Para sa amin kasing mga babae, pakiramdam namin espesyal kami kapag nakakatanggap kami ng love letter. Bakit naman? Kasi hindi madaling gumawa ng love letter. Bago ka makatapos ng isang sulat, ilang minuto o oras din ang kailangan mong ilaan sa paggawa. Kaya alam namin na bawat love letter na matatanggap namin, ginawa yun na may effort at pagmamahal nung nagbigay sa amin. Ay, sana ganyan din mag-isip si Melay, kagaya mo. Uy, feeling ko naman oo. Paano mo naman nasabi yan? Close na kaming dalawa, di ba? Napansin ko nga na madalas na kayong magkasabay kumain sa kantin. Oo, at madalas rin na ikaw ang topic naming dalawa. Talaga? Naghihinala na ba siya na hindi ako yung gumagawa ng mga love letter na binibigay ko sa kanya? Walang ganun, BFF. Masyado kang praning. Anong madalas yung pinagkukwentuhan tungkol sa akin? Tungkol sa panliligaw na ginagawa mo sa kanya. At kung sa tingin ko raw ba, seryoso ka talaga sa kanya. Ano namang sabi mo? Ang sabi ko hindi, kasi may iba ka pang nililigawan dito sa school natin. Sinabi mo talaga yun? Huy, kalma! Siyempre hindi yun ang sinabi ko sa kanya, no? Grabe! Akala ko talaga siniraan mo na ako kay Mela. Hindi ko magagawa yun kasi best friend kita. At ang palagi ko talagang sinasabi sa kanya, kung gaano siya kaswerte na siya yung nililigawan mo. Kasi sigurado ako na seryoso ka sa kanya at mahal na mahal mo siya. We, sinabi mo talaga yon? Oo nga, parang wala kang bilib sa akin. Hindi naman sa ganon, ano naman sagot ni Mela nung sinabi mo yun? Wala Wala? As in wala? Oo, namula na lang yung mukha niya tapos napangiti na lang siya. Halatang nagpipigil ng kiligang bruha. Sa tingin mo, kinilig talaga siya? 100% na sigurado ako.
Minsan nga nakita ko siya na binabasa yung love letter na binigay mo sa kanya eh. Abot tenga yung ngiti niya ng oras na yon. Kaya sinasabi ko sa'yo BFF, malaki ang pag-asa mo dyan kay Mela. Nagpapakipot lang yan pero sasagutin ka rin niya. Ay, sana nga. Sana hindi niya ako basti din kasi ang lalim na rin talaga ng pagmamahal ko para sa kanya eh. Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Ay, may pagkain nga pala ako dito sa bag, muntik ko pang makalimutan. Eto oh. Uy, wow, burger! Oo, at hindi lang yan basta burger ha. Cheeseburger yan. Nabili ko kanina kasi may extra pa sa allowance ko. Thank you ah. Kapag sinagot na ako ni Mela, ako naman palagi ang manlilibre ng cheeseburger sa'yo. Matagal na kaming magkaibigan ni Divine Papadudut. Magkaklase kami mula second year high school nang mapunta ako sa highest section hanggang 4th year. Kaming dalawa yung madalas na naglalaban sa top 1 sa klase pero hindi namin tinuring na kalaban ang isa't isa. Dahil palagi kaming nagtutulungan pagdating sa mga subject na nahihirapan ang isa sa amin. Hindi kami nagkokopyahan pero madalas kaming magkasama kapag nagre-review sa canteen, classroom o library. Magka-share din kami sa mga baon namin kasi pareho kaming galing sa simpleng pamilya na madalas na nagtitipid ng mga gastusin sa bahay. Mas naging close kami noong nasa huling taon namin sa high school. Kung saan ay halos dikit talaga palagi ang mga grades namin. Hanggang sa makuha ni Divine ang pagiging valedictorian at ako naman ang naging salutatorian. Natuwa ako para sa kanya kasi alam ko na deserve niya yon dahil pinaghirapan niya lahat ng mga review na ginawa namin. Mabuti na lamang at nang mag-college kami sa parehong university kami nag-aral. Kaya naman nagpatuloy ang friendship naming dalawa. Dahil mahusay siyang magsulat, siyang gumagawa ng love letter para sa nililigawan ko noon na si Mela. At nang sagutin ako ni Mela ay sobrang natuwa talaga ako. Kaya nag-celebrate kaming dalawa at nilibre ko siya ng paborito naming cheeseburger. Tumagal palalo ang friendship namin ng BFF ko. Pati na rin ang relasyon namin noon ng girlfriend ko. Hanggang sa huling taon namin sa college, Papadudut. Mela, congrats ha! Congrats din sa'yo, Art. Sa wakas, mga college graduate na rin tayo. Oo nga eh. May gagawin ka ba mamaya? Iimbitahan sana kitang pumunta sa bahay kasi may celebration kami dun. May celebration din kami sa bahay namin eh. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko na halos lahat naman pala tayo may kanya-kanyang celebration. Pasensya ka na. Ayos lang. Itutuloy mo pa rin ba na mag-apply dun sa kumpanya na napagkwentuhan natin dati? Anong kumpanya yon? Yung advertising company sa Taguig? Hindi na ako tutuloy doon. Bakit naman? Nagbago na kasi yung mga plano ko. May nakita ka bang mas magandang kumpanya na balak mong applyan? Wala naman. Ay teka, ano palang ibig mong sabihin dun sa sinabi mong nagbago yung mga plano mo? Pupunta na kasi ako ng Canada sa susunod na buwan. Doon na rin ako maghahanap ng trabaho. Tutuloy ka sa Canada? Oo. Gusto ko na rin kasing makasama ulit yung mga kapatid at magulang ko na nandun. Pero magiging okay naman tayong dalawa, di ba? Sorry. Bakit ka nagsusorry? Para saan? Ayoko sanang sirain yung moment na to pero alam ko na hindi ko rin dapat to na patagalin pa. Mela, ano bang ibig mong sabihin? Ayoko maging unfair sa'yo kaya tinatapos ko na yung relasyon nating dalawa ngayon. Teka, hindi kita maintindihan. Bakit? Bakit kailangan mong tapusin kung ano yung meron tayong dalawa? Dahil dun din naman tayo pupunta, di ba? Sa oras na mag-LDR tayo, mauuwi lang din tayo sa hiwalayan. Kaya habang maaga pa, mas mabuting maghiwalay na tayo kaysa masayang ang oras natin. Pero hindi ba natin pwedeng subukan?
Subukan muna natin. Ayoko na nga masayang pa ang oras natin. Mela, walang masasayang dahil mahal natin ang isa't isa. Hindi tayo kagaya ng iba na bibitiw kagad dahil hindi naman sapat yung pagmamahal na nararamdaman nila. Iba tayo sa kanila, di ba? Naniniwala ako na kakayanin natin magpatuloy. Kaya natin ipagpatuloy tong relasyon natin kahit magkalayo tayong dalawa. Art, sorry talaga pero alam ko kasi sa sarili ko na hindi ko kakayaning tumagal sa isang LDR. Maniwala ka, hindi rin naman madali sa akin to pero alam ko na ito yung kailangan nating gawin. Hindi man lang ba talaga natin susubukan? I'm sorry. Buo na talaga ang desisyon ko. Ay, kailangan ko na ring umuwi. Congratulations ulit sa'yo ah. And I'm sorry. Alis na ako. Uy, BFF! Congrats sa atin! Sa wakas nakalaya na rin tayo sa pagiging estudyante. Uy, BFF! Okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Para kasing ang tahimik mo. Ano nga palang pinag-usapan niyo ni Mela bago siya umalis? Kanina ko pa gustong lumapit sa inyo pero parang ang seryoso niyo masyado. Uy, BFF! Umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Hindi raw. Pero namumula na yung mga mata mo. Ano ba nangyari? Ay, nakipaghiwalay na kasi sa akin si Mela eh. Ano? Bakit daw? Matutuloy na raw kasi yung pagpunta niya ng Canada. Nandun kasi yung pamilya niya eh, di ba? O tapos? Pwede naman kayong magtawagan o video call habang magkalayo kayong dalawa. Marami ng paraan para hindi niyo mamiss ang isa't isa kahit nasa Canada pa siya. Ayaw ni Mela ng LDR. Iniisip niya na maghihiwalay din naman kami. Kaya tinapos niya na yung relasyon namin hanggat maaga. Ang babaw naman niya mag-isip. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon yung relasyon niyo. Pinakiusapan ko rin siya kanina eh, nasubukan namin na mag-LDR pero ayaw niya talaga eh. Ayaw niya raw na magsayang kami ng oras. Masyado namang mahina ang loob ni Mela para bitawang ka kagad. Hayaan mo na. Wala naman ako magagawa kasi nakapagdesisyon na siya. Ay nako, wag mong hayaan na tuluyang masira ang araw mo. Marami pang ibang babae dyan at tutulungan pa kita maghanap ng kapalit ni Mela. Ikaw talaga. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Pero alam mo, tama ka. Hindi ko dapat hayaan na masyadong maapektuhan yung sarili ko. Tara na lang sa bahay namin. Kumain tayo dun. Nagluto si mama ng mga paborito kong pagkain. Hinihintay ko talaga sabihin mo yan eh. Tara na, BFF! Papa Dudut, masasabi ko na first love ko talaga si Mela. Noong nasa high school kasi ako ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang mag-focus lamang sa pag-aaral. Hindi naman ako nerd pero sadyang wala ding babae na nakakuha ng atensyon ko noon. Nang mag-college ako at makilala ko si Mela noong sport festival namin sa university ay doon ko unang naramdaman yung tinatawag na love at first sight. Simple lang si Mela pero malakas ang dating niya. Matangkad siya, Papa Dudut, morena ang kulay ng kanyang kutis at mahaba ang buhok niya. Dahil first time kong manligaw noon ay nagpatulong talaga ako sa BFF ko, si Divine. Siyang palaging tagagawa ko ng love letter at naging tulay din para maging close kami ni Mela. Magkaklase kasi sila sa isang minor subject at nakipaglapit din talaga sa kanya si Divine para mailakad ako. Nang maging kami ni Mela at inamin ko sa kanya na si Divine talaga ang gumagawa ng mga love letter na ibinibigay ko, hindi siya naggalit sa akin, Papa Dudut. Wala nga rin kami halos pinag-awayan noon at palaging masayang ala-ala lamang ang meron kami. Ayun nga lang, yung inaasahan kong pang forever ay nakatadhana palang matapos kaagad noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aaminin ko na hindi naging madali para sa akin ang umusad noon kahit lalaki ako. Emotional at sentimental kasi akong tao.
Dahil unang karanasan ko sa relasyon ay nag-invest talaga ako ng malalim na pagmamahal. Kahit na sabihing medyo mga bata pa kami noon ay sigurado na ako kaagad na si Mela ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kasama na siya sa mga plano ko para sa future pero ang hindi ko alam ay hindi na pala ako kasama sa mga plano niya noon. Mabuti na lamang din at palagi nandyan ang best friend kong si Divine para sa akin. Ginawa niyang lahat para kahit papaano mabawasan ang bigat na nararamdaman ko dahil sa paghihiwalay namin ni Mela. Pinupuntahan niya ako sa bahay, dinadalhan ng pagkain at sinasama sa kung saan saang lugar kagaya ng parke, food court sa mall at paborito naming kainan ng mura pero may masarap na cheeseburger. Para maaliw lang ako at makalimutan kong saglit si Mela. Pagkatapos ng isang buwan, nag-apply na kami ni Divine sa iba't ibang kumpanya. Kaagad kaming natanggap pero sa magkaibang kumpanya. Ganon pa man ay hindi naputol ang komunikasyon at pagkakaibigan namin. Hanggang sa hindi ko napansin na 5 taon na rin pala ang lumipas. Mula nang makapagtapos kami sa kolehiyo, Papa Dudut. Congrats ha! Nag-promote ka sa trabaho, grabe! Ibang level ka na talaga. Uy, makaibang level ka naman dyan. Totoo naman. Kasi mula nung lumipat ka sa bago mong trabaho, 3 beses ka na agad na po-promote. Sa loob lang ng 1 taon yun ha. Ibang klase. Pinaghirapan ko rin naman lahat yun. Alam kong pinaghirapan mo lahat yun. Witness ako sa mga effort na binigay mo sa trabaho. Ako kaya madalas driver mo pa uwi kapag sobrang late ka na natatapos sa mga trabaho mo. Oh, bakit parang nanunumbat ka na yata, BFF? Uy, hindi no. Tuwang-tuwa nga ako kahit na 2 oras ako naghihintay sa parking. Kasi 2 oras ka naka-overtime. Grabe ka sa akin. Minsan naman, sinasabi ko na mauna ka nang umuwi Hindi mo na ako kailangang hintayin kasi magtatagal pa ako sa opisina. Ikaw lang yung makulit na sinasabing hihintayin ako sa parking lot para maihatid ako pa uwi. Ayoko kasing tumambay sa loob ng mall kaya doon na lang ako naghihintay. Kapag alam ko rin kasi na sobrang malilate ka ng labas sa opisina nyo, hindi rin ako matahimik sa bahay. Dami kaya masasamang tao sa paligid sa panahon ngayon. Masyado ka namang concerned sa akin. Siyempre, kailangan ko maging concerned sa'yo kasi nakakalibre ako ng masarap na dinner kagaya ngayon. Ngayon lang to kasi nga gusto ko nang may makakasama na mag-celebrate sa promotion ko. Mag-boyfriend ka na kasi para hindi mo na ako palaging nililibre. BFF, kapag nagka-boyfriend na ako, sisiguraduhin ko na ako naman yung palagi niyang ililibre. Ayos, parang nagpaparinig ka dyan. Nililibre naman kita. Mas malakas ka lang kumain sa akin kaya mas gusto mo na ikaw madalas ang nagbabayad kapag kumakain tayo sa labas. Nagda-diet na nga ako ngayon kasi ramdam ko na bumibigat na talaga ako. Hindi na rin kasya yung mga ibang damit ko sa akin. Hindi ka pa naman ganun kataba kaya hindi mo kailangan mag-diet. Pero thank you Dito pa talaga sa mamahaling restaurant mo ako nilibre ng dinner ngayon. Minsan lang naman kasi to. Saka wala rin naman ako ibang makakasama na mag-celebrate ng milestone ko na to. Parang pinalalabas mo na napipilitan ka lang nakasama ako ngayon Medyo. Hoy, ang honest mo naman masyado. Syempre joke lang yun. Pero BFF, ang bilis ng panahon no. Dati cheeseburger lang nabibili natin. Ilang araw pa natin pag-iipunan. Minsan nga umaabot pa ng ilang linggo kapag pareho tayong gipit. Oo, lalo na nung huling taon natin sa college. Ang daming gastos. Sobrang bihira tayong makakain ng cheeseburger nun. At kung makabili man tayo ng burger, minsan wala pang cheese kasi hindi pasok sa budget natin. Grabe talaga yung pagtitipid natin nun. Pero nakasurvive tayo, di ba? Kung dati cheeseburger lang ang madalas mong nililibre sa akin, ngayon dito na sa restaurant na mamahalin. Nakakatuwa nga BFF. Kasi parehong maayos na yung buhay natin ngayon. At pareho din nating nakita kung paano umangat ang isa't isa. Thank you kasi palagi kang nandyan para sa akin, BFF. Palagi mong pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-isa sa mundong to. BFF mo ko kaya hindi ako mawawala sa tabi mo.
Ganun din ako sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ako mawawala bilang BFF mo. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko sa friendship namin ni Divine. Pareho kasi kaming solong anak kaya pareho naming tinuring na parang kapatid na ang isa't isa. Hindi naman kasi lahat ng oras ay palagi kaming masaya ni Divine. May mga oras noon na talagang sinusubok ng panahon ang katatagan namin. Lalo na noong natanggal ako sa trabaho para sa kasalanan na hindi ko ginawa. Tapos yung pagkamatay ng lola ni Divine na tangi niyang kasama sa bahay dahil ulila na siya sa mga magulang. Yung mga panahon na parang kaming minagsaka ng mga pagsubok. Dinamayan namin ang isa't isa, Papa Dudut. Pinaramdam namin na palaging may dahilan ang lahat ng nangyayari sa buhay namin, na palaging may dahilan para bumangon kami at magpakatatag. At kung magkasama man kami sa mga downtime namin, hindi pwedeng hindi kami magkasama sa mga oras na umaangat na pareho ang buhay ng bawat isa. Saksi si Divine kung paano ko ginapang ang bagong trabaho ko. At saksi ako sa kung paano nagsumikap si Divine para sa sarili niya. Tahimik naman ang buhay ko noon at masasabi ko na kontento ako kung ano ang meron ako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nasiraan ang kotse ko pero nagawa ko pang dalhin yon sa talyer. Nakakita ako ng isang coffee shop na pwedeng tambayan habang hinihintay na maayos ang kotse ko. At sa loob ng coffee shop na yon ay isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Dahilan para hindi ko na mapigilan ang sarili ko na lapitan siya, Papa Dudut. Mela? Art? Sabi na ikaw yan eh. Kumusta ka na? Okay naman ako, ikaw. Ayos lang din ako. Okay lang ba kung maupo ko dito? O baka makaistorbo ako sa date mo? Wala akong date. Sige lang, maupo ka lang dyan. Wala naman akong ibang kasama eh. Upo na ako ah. Kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas? Nung nakaraang buwan lang. Nagbabakasyon ka lang ba? Naku, hindi. Dito na ulit ako magsistay sa Pilipinas. Talaga? Oo. Bakit naman? Hindi kasi talaga ako masaya doon. Ang tagal din mag-grow ng career ko sa Canada. May mga oras na parang pakiramdam ko, naliligaw na ako at kailangan ko na ulit hanapin ang sarili ko. Alam mo yon? Nafe-feel ko na pinipilit ko na lang ang sarili ko na maging masaya habang nandun ako. Parang wala talaga sa Canada yung happiness ko. Partida nandun pa yung pamilya ko pero wala eh. Kaya nagdesisyon na ako na umuwi na lang dito sa Pilipinas. Nagbabaka sakali na nandito yung dahilan para sumaya ulit ako. Ano ba naman to? Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita, dinadramahan na agad kita. Pasensya ka na, Art. Ano ka ba? Okay lang. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Namiss ko nga yung mga ganitong moment eh. Alin? Yung pagdadrama ko? Hindi. Ikaw mismo yung namiss ko. Yung mga oras na magkasama tayo tsaka magkausap tayong dalawa. Ay nako, Art. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang galing mo pa rin bumanat ng mga ganyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sino palang hinihintay mo dito? Boyfriend mo? Boyfriend agad? Natanong ko lang kasi baka bigla na lang may sumapak sa akin dito kaya maganda na sigurado. Para kung sakali, makailag ako, di ba? Walang mananapak sa'yo. Kasi wala naman akong boyfriend. May imi-meet dapat ako na client para dun sa binebenta kong condo unit. Tumawag at nagpa-reschedule siya nung nandito na ako. Kaya nagkape na lang ako kaysa masayang ang punta ko dito. Meant to be siguro na makancel yung meeting mo para makapag-usap tayong dalawa. Ang bilis mo talaga mag-isip ng mga banat, no? Mabilis lang talaga gumana yung utak ko kapag ikaw ang kausap ko. Pero hindi nga. Wala ka pa talagang boyfriend? Oo nga! Never din ako nagka-boyfriend. Mula nung maghiwalay tayong dalawa. Bakit hindi mo ulit subukan na makipagrelasyon? Sigurado naman ako na may nanligaw sa'yo nung nasa Canada ka. Meron naman pero hindi ko type eh.
Parang hindi man lang sila pumantay sa level ng panliligaw at effort na ginawa mo para sa akin. Ako pa talaga yung naging batayan mo ha. Oo, kasi ikaw lang naman ang naging boyfriend ko. Ikaw ba? Sinong girlfriend mo ngayon? Wala akong girlfriend. Kagaya mo, never na rin akong pumasok sa relasyon pagkatapos natin maghiwalay. Wala kang girlfriend? Natsyempo lang na napadpad ka sa coffee shop na to? May problema kasi yung kotse ko kaya dinala ko muna sa talyer. Sakto, ito yung pinakamalapit na pwedeng tambayan kaya dito na ako dumiretso. Grabe naman yung coincidence na nangyari sa ating dalawa. Hindi coincidence to. Alam mo sa totoo lang, naniniwala ako na nakatakda talagang hindi sumipot yung client mo. Tsaka nakatakda rin na masira yung sasakyan ko. Kinailangan mangyari to para magkita ulit tayong dalawa. Para magkausap tayo ulit. Pwede. Pwedeng tama ka. Pero pwede ring hindi. Coincidence man o hindi, masaya ako na nakita kita ulit, Mela. Papadudot lahat talaga ng nangyayari sa buhay natin ay palaging may malalim na kahulugan at dahilan. Kagaya na lamang ng muli naming pagkikita ni Mela. Pagkatapos kasi ng paghihiwalay namin noon ay hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na muling magkausap. Hindi na rin kasi ako nagtangka pa na puntahan siya sa bahay nila bago siya umalis papunta sa Canada. Naisip ko kasi na ayoko rin naman siyang pilitin na piliin ako kesa sa buhay niya sa Canada. Alam ko na matagal na rin niyang pangarap na makasama ang mga magulang at kapatid niya na nandoon, papadudot. Hindi ko lang talaga inaasahan na mas maaga ang pag-alis niya. Isa pa ay siya rin naman ang pumili ng desisyon na tapusin na ang relasyon namin noon. Kahit pa gusto ko sanang subukan ang LDR sa relasyon namin, hindi siya na ang unang bumitaw kaagad. Pero nang araw na muli kaming magkita, hindi ko itatanggi na may nararamdaman pa rin akong espesyal para kay Mela. Hanggang sa mga oras na yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagkatapos ng pagkikita namin ni Mela ay kaagad ko siyang hinanap sa Facebook at nag-send ako ng friend request. Nang gabi rin na yon ay inaccept niya kaagad ang friend request ko at nagsimula kami na muling mag-usap. Hindi ko na itatanggi na grabe ang kilig na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Para po akong bumalik ng college kami na hindi pa kami noong mga panahong hindi pa kami masyadong nag-uusap. Doon ko na na-realize na hindi talaga nawala ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Wala rin naman akong ibang babae na nagustuhan maliban sa kanya. Kaya siguro na muli kaming magkita ay kaagad na bumalik ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Naging madalas din ang pag-uusap naming dalawa, papadudot, at halos araw-araw at gabi-gabi na kaming magka-video call. Hindi kami nauubusan ng topic o mga kwento at palaging may tawanan at may moment din na nagkakaiyakan kami habang magka-video call. Napag-usapan kasi namin noon ang tungkol sa nakaraan namin. Kung paano nagsimula at nagtapos ang kwento naming dalawa. Wala po akong kasiguraduhan noon pero ramdam ko na gusto ko ulit sumugal sa magiging kwento namin ni Mela, papadudot. Konti pa. Ayan. Mukhang okay na tong pwesto ng lamesa ni Divine dito sa kusina. BFF, tapos ka na ba dyan? Halika dito sa sala kasi dumating na yung in-order ko merienda natin. Sige, punta na ako dyan. Sakto, nagugutom na rin ako. Uy, ang dami mong pagkain na in-order. Madami ba? Oh, ayan, may burger, spaghetti, soft drinks, fries, tapos may ice cream pa. Early dinner na yata to, hindi merienda. Naku, iba pa yung dinner natin mamaya, syempre.
Kasi marami pa tayong gagawin. Marami pa nga mga naiwang gamit sa labas eh. May lamesa pa dun, aparador, mga upuan at kung ano-ano pang mga malalaking gamit. At yung iba doon, iaakit mo pa sa second floor kaya maupo ka na dito sa sofa para makapagmerienda na tayo. Kakailanganin mong kumain dahil marami ka pang bubuhatin ng mga gamit. Ay, eto na nga, uupo na para makakain na rin ako nitong merienda. Siyempre, unahin ko muna tong favorite nating cheeseburger. Uy, BFF, thank you talaga kasi tinulungan mo akong maglipat ng ibang gamit dito sa bagong bahay ko. Wala naman akong choice. Hindi kasi nipot nung mga kinausap mo na dapat magpapasok ng mga gamit dito sa loob ng bahay. Buti nga malaki yung garahe nitong nakuha kong bahay eh. Ayos lang nga itambak muna doon yung mga gamit na binaba mula sa truck. Ilan yung nagbaba ng mga gamit mo mula sa truck kanina? 2 lang sila eh, yung driver at yung kasama niyang lalaki. Sabi ko nga baka pwedeng ipasok na rin nila sa loob ng bahay yung mga gamit. Pero ayaw nila kahit magdagdag pa ako ng bayad. Hanggang pagbaba lang daw ng mga gamit yung usapan namin. Saka may susunod na hakot pa raw sila kaya kailangan na kagad nilang umalis. Buti nga nung tinawagan kita kanina nakasagot ka kagad eh. Tiyempo nga kakauwi ko lang din nun sa bahay. Nagbasketball kami ng pinsan ko, dun sa court malapit lang sa amin. Dapat nga tatawagan ko na rin nun si Mela Nauna ka lang tumawag sa akin. Hello, sorry BFF. Natawagan mo rin naman siya, di ba? Oo, natawagan ko naman pero saglit lang din. Kasi sinabi ko na kailangan ko nga pumunta dito sa'yo. Alam niya natutulungan kita magpasok ng mga gamit mo dito sa bagong bahay mo. Mukhang nangangamoy second chance na talaga tayo, BFF ah. Sana nga. Pero ayoko rin munang madaliin. Alam mo na, baka pareho lang kami masaktan Tama yung ginagawa mo. Kung gusto mo talaga na bigyan ng second chance ang relasyon nyo, kailangan na makilala nyo uli ang isa't isa. Ilang taon din kayong hindi nagkita at nagkausap kaya marami nang nagbago sa inyong dalawa. Alam mo, napag-usapan namin yan nung minsan. Ang dami ko na rin kasing hindi alam tungkol sa kanya Ganon din siya sa akin. Kaya nga gusto ko rin muna na pag-isipang mabuti kung liligawan ko siya ulit. Pero mahal mo pa rin naman siya, di ba? Hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Alam mo yun. Kaya nga siguro hindi ako nagkaroon ng oras para sa ibang babae kasi hindi siya nawala sa puso ko. BFF, medyo corny yun ah. Naku, corny ba? Pasensya ka na. Joke lang. Pero tama ka naman sa lahat ng sinabi mo. At kung ano man yung maging desisyon mo, susuportahan kita. Basta huwag kang mawawala sa birthday celebration ko ah. Baka sumakto pa kasi yun sa date nyo ni Mela tapos ako yung hindi mo siputin. Hindi ako pwedeng mawala sa birthday mo. Dapat lang kasi ikaw lang bisita ko kaya bawal ka talagang umabsent. Promise, present ako sa magiging birthday celebration mo. Huwag kang mag-alala, darating at darating ako. Papadudot, hindi naging madali ang desisyon ni Divine na paglipat sa bagong bahay na kinuha niya para sa sarili niya. Pero gusto niya na rin kasing malayo sa lugar o mga bagay na nagpapalungkot sa kanya. Kasama na doon ang bahay ng namatay niyang lola. At dahil mag-isa na nga lang siya sa buhay, ako na lang halos ang tinuring niya na pamilya niya. Kasama sa lahat ng masasaya at malulungkot na sandali ng buhay niya. Kasama sa lahat ng mga espesyal na araw at oras para sa kanya. Masaya din si Divine nang malaman niyang muli kaming nagkakamabutihan ni Mela. Ang tagal niya raw na hinintay na muling magkita kung gaano kasaya ang mukha ko habang nagkukwento ako. Ang tagal niya raw hinintay na maging masaya ulit ako at boto pa rin daw siya kay Mela para sa akin kasi mabuting tao ito. Wala siyang kahit na anong nakikitang mali kung bigyan man namin ng pangalawang pagkakataon ng kwento naming dalawa. Doon ko naisip kung gaano talaga ako kaswerte na may isa akong BFF na kagaya ni Divine, Papa Dudut. Sabi niya kanina, malapit na siya dito sa restaurant. Uy, tumatawag si Divine. Hello? O BFF, kamusta? Nandiyan na si Mela? Wala pa nga
Akala ko kasama mo na siya kaya hindi na ako nag-expect na masasagot mo tawag ko. Ang tagal nga niya eh. Lalo tuloy akong kinakabahan. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi di ba ngayon ko na itatanong sa kanya kung okay lang ba naligawan ko siya? Bakit kasi kailangan mo pang itanong yan? Gawin mo na lang. Sigurado naman akong papayag din yang si Mela. Alam ko naman yun. Gusto ko lang din na marinig o maramdaman mula sa kanya kung meron ba akong pag-asa. Naku, kahit magpustahan pa tayo, sigurado ako na may pag-asa ka pa rin sa kanya, BFF. Kayo lang naman to masyadong pakipot eh. Alam niyo naman na gusto niyo pa rin ang isa't isa pero nagpapakiramdaman pa rin kayo. Kasi nga ayaw namin pareho na madali ng lahat sa aming dalawa. Oo, ilang beses ko nang narinig yan at sigurado ako na sa oras na magkabalikan na kayo, sa kasalan na ang diretsyo niyo ni Mela. Sana nga magdilang anghel ka. Isasama ko yan sa mga hihilingin ko mamaya para sa birthday ko. Uy, huwag kang mawawala ha. Dapat bago mag alas 12 nandito ka na sa bahay ko. Oo, hindi ako pwedeng mawala sa birthday sa lubong mo. Kung gusto mo, isama mo na rin si Mela mamaya. Ayos lang yun sa akin, BFF. Next time ko na lang isasama si Mela. Basta hintayin mo ako dyan. Pagkatapos namin mag-dinner, dyan na ako didiretso sa bahay mo. Asahan ko yan ha. Oo, promise. Oh, eto na si Mela. Papalapit na siya dito sa table ko. Tawagan kita ulit mamaya. Sige, good luck. Bye! Thank you. Bye. Art! Sorry ngayon lang ako. Walang kaso yun. Upo ka na. Thank you. Sobrang traffic kasi. Akala ko malapit na ako pero napalayo pa pala. Gapang din dun sa dinaan ng shortcut ng driver ng TNVS ko eh. Alam mo, napapansin ko minsan pag di sinusunod ng driver yung map, mas lalong napapalayo eh, no? Kaya siguro mas maganda sabihin na lang natin na sundin kung ano yung nasa mapa. Para pareho kayong hindi mainis sa biyahe, di ba? Sige, sa next date natin. Sino pala yung kausap mo kanina sa cellphone? Si Divine. Kinukumusta lang yung date natin ngayon. Aww, nakakatuwa talaga yung friendship nyo ni Divine. Sobrang tagal na, no? Oo nga eh. Nakakaumay na nga rin siya minsan kausap. Uy, grabe ka naman sa kanya. Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa mga love letter na ginawa niya noon, hindi mo ko mapapasagot. Biro lang yun. Pero alam mo, akala ko talaga magagalit ka sa akin nung nalaman mo na hindi talaga ako yung sumusulat ng mga love letter na binibigay ko sa'yo. Sa umpisa pa lang naman, alam ko ng sulat kamay yun ng babae. Tsaka at least, inamin mo sa akin kesa naman nalaman ko pa sa iba. Kaya ayos lang yun. Mabait din naman si Divine at close na rin kami noon. Mabait talaga yung BFF ko na yun. Minsan lang sobrang daldal kaya nakakaubos ng lakas. Oo, may pagkamadaldal nga siya. Naalala ko noon kapag magkasama kami, wala siyang ibang sinasabi kundi puro tungkol sa'yo. Palagi kanyang binibida sa mga kwento niya. Ay, bigla ko tuloy na miss ang BFF mo. Minsan isasama ko siya kapag kumain tayo sa labas. Sige, gusto ko yan. Pero teka, ano nga pala yung gusto mong sabihin na binanggit mo sa chat kanina? Gusto mo umorder na muna tayo ng pagkain? Ang gusto ko, sabihin mo muna yung gusto mong sabihin. Bali Huwag kang kabahan. Sabihin mo na yan para maka-order na tayo ng pagkain natin. Ay, sige sasabihin ko na. Ang totoo kasi, gusto ko lang itanong kung okay lang ba na naligawan kita ulit. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sorry. Hindi ko lang mapigilang matawa kasi hindi mo naman kailangang itanong pa yan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Wala naman ako nakikitang problema kung liligawan mo ko. Baka nga hindi na kita pahirapan masyado eh. Talaga? Oo, pero kailangan mo pa rin akong ligawan. At ipakita mo sa akin na seryoso ka pa rin sa nararamdaman mo para sa akin. Naku, kahit hindi mo sabihin, yan na yan ang gagawin ko. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Thank you sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin. At this time, mas patutunayan ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Tsaka kung gaano kalalim yung nararamdaman ko para sa'yo. Papadudot yon ang unang official date namin ni Mela. Napakadami naming napag-usapan ng gabi na yon. Binalikan ulit namin ang mga naging kwento naming dalawa.
Yung mga pinagdaanan namin bilang college student, bilang magkarelasyon at bilang mga tao na pinili ang magkaibang landas. Sa dinner na yon pa lamang ay medyo napaluha na kami habang magkausap. Parehong nagpipigil na sobrang mapaiyak. Pareho rin kasi na hindi naging madali ang pinagdaanan namin bago kami muling nagkita. Pagkatapos naming kumain sa restaurant ay pumunta pa kami sa isang coffee shop. At doon ay nagpatuloy ng kwentuhan naming dalawa. Mas malalim na pag-uusap hanggang sa hindi namin namalayan ang oras. 2:00 na ng madaling araw nang maihatid ko siya sa bahay nila. At nag-drive na kaagad ako papunta sa apartment ni Divine. Hindi na siya sumasagot sa tawag ko at inisip ko na baka nakatulog na rin siya. Excited akong pumunta at magkwento sa kanya noon. Excited ako na sabihin na muling madurugtungan ang kwento naming dalawa ni Mela. Pero nagulat ako nang makarating ako sa apartment niya at makita na maraming tao sa labas at may mga sasakyan din ng pulis. Wala si Divine sa loob ng bahay pero nanlambot ang mga tuhod ko at hindi ko na napigilang maiyak nang malaman ko ang nangyari sa kanya. May narinig daw ang mga kapitbahay na malakas na sigaw na humihingi ng tulong mula sa bahay ni Divine. Nang pumunta sila doon ay nakita nilang duguan si Divine at kakatakas lang na magnanakaw na sumaksak sa kanya. Nahuli kaagad ang magnanakaw pero hindi na nagawa pang iligtas ang buhay ng kaibigan ko. Bago pa man siya makarating sa ospital sakay ng isang ambulansya ay tuloy na siyang binawian ng buhay. Sobra talaga akong nagsisisi noon at iniisip ko na kung hindi ako na late sa usapan namin, kung nasamahan ko siyang salubungin ng birthday niya, kung dumating lamang ako sa tamang oras ay buhay pa siguro siya hanggang sa ngayon. Mahigit 10 taon nang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Mag-asawa na kami ni Mela at may 2 ng anak. Kapag naaalala ko ang nangyari kay Divine ay hindi ko mapigilan na sisihin ang sarili ko. Nasa isip ko pa rin na kung pinuntahan ko kaagad siya ng gabi na yon siguro ay walang nangyaring masama sa kanya. At sana sa ginawa kong pagsulat na ito ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat po Papa Dudut kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Art. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.